May tatlong klasing aura ang lalaki na kahit hindi ka pogi, kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ka sosyal, hindi pa rin matatanggihan ng babae. At kapag meron ka nito, hindi mo kailangan mag-effort ng parang nagmamakaawa. Kusa silang na-attract, kusa silang napapatingin, kusa nilang nararamdaman na may something ka na wala sa karamihan. Ang tanong, meron ka ba nito? O isa ka lang sa mga lalaing natatabunan, madaling palitan, at laging nauuwi sa nice guy na ginagamit lang. Pakinggan mo to dahil maraming lalaking Pinoy, lalo na lampas 30, ang nagugulat kung bakit kahit anong porma, kahit anong message, kahit anong papuri, walang epekto. Totoo yan, todo effort ka, pero parang invisible ka pa rin. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki ngayon, image ang binubuo, hindi aura. Brand, porma, pabango, pa-cool sa social media, pero sa totoong usapan, sa totoong presence, sa totoong energy, walang bigat. At ang babae, kahit hindi niya sabihin, ramdam niya yan agad. Sa channel natin, Stoicism Pinoy ang direksyon. Hindi tayo nagbebenta ng pick-up lines o pabebe na tips. Ang gusto natin dito ay yung klase ng masculine presence na kahit tahimik ka, may dating. Kahit simple ka, may impact. Kahit hindi ka nagpapakitang gilas, may respeto. Kasi ang attraction, hindi nagmumula sa dami ng sinabi mo. Nagmumula sa kung anong klasing tao ka habang nagsasalita ka. Isipin mo to, may lalaking gwapo, may pera, may status, pero kapag bumuka bibig niya, parang may kulang, parang nanginginig ang loob, parang naghahanap ng validation. Kaya kahit perfect siya sa papel, hindi siya tinitingnan ng babae bilang seryoso. Tapos, meron namang isang lalaki na simple lang, hindi sobrang pogi, hindi naman sosyal, pero pagpasok niya sa kwarto, may napapalingon. Hindi dahil sa suot, kundi dahil sa aura. Yon ang pinag-uusapan natin. Kapag wala kang aura, madalas mangyayari ito. Magiging second choice ka, magiging safe option, magiging friend. Magiging lalaking okay ka kapag bored siya, pero hindi kayong lalaking hinahanap niya kapag gusto niya ng tunay na thrill, respeto at admiration. At masakit kasi minsan hindi mo maintindihan kung bakit may ibang lalaki na parang effortless lang pero sila yung pinipili. Ang totoo, hindi sila effortless. Built lang yung aura nila. Pinanday, sinanay, inayos. At ngayon, ipapakita ko sa iyo yung tatlong aura na gustong-gusto ng babae at kung paano mo ito bubuuin nang hindi nagiging try-hard. Unang aura, aura ng katahimikan at kumpiyansa. Ito yung calm, steady, grounded na energy. Yung lalaking hindi basta-basta tinutulak ng emosyon. Sa Stoicism, may konsepto ng ataraxia, yung inner calm na hindi basta-basta ginugulo ng external na bagay. Ito ang lalaki na kapag hindi nireplyan, hindi nagpapanik. Kapag may scene, hindi nagwawala. Kapag may delay, hindi nag-iisip ng 2,000 scenarios. Kapag may uncertainty, hindi humihingi ng assurance na parang bata. Bakit sobrang attractive to? Kasi karamihan ng lalaki mo yun, reactive, mainit, madaling matrigger, mabilis ma-insecure. At ang babae, kahit emotional siya, instinctively, naghahanap siya ng lalaking may stable na center. Yung presence na parang haligi. Hindi yung cute sa simula, pero bumabagsak pag may konting pressure. Ngayon, malinaw, ang katahimikan ay hindi pagiging boring. Ang katahimikan na may kumpiyansa, parang puzzle. Parang may lalim, parang may kontrol. At yung kontrol na yan, yan ang nagbibigay ng respeto. Halimbawa, nasa barkada kayo. Lahat nagsasalita, nagsisingit, nagpapatawa, nagmamagaling. Pero may isang lalaking tahimik lang. Hindi siya awkward, hindi siya pa-cool, nakikinig lang. Tapos kapag nagsalita, concise, malinaw, may punto. Guess what? Madalas, doon napupunta ang atensyon. Hindi dahil siya yung pinakamaingay, kundi dahil ramdam mo na may authority siyang hindi niya kailangan ipagsigawan. Sa relationships, ganun din. Yung lalaking hindi nagdadrama, hindi nagwawala, hindi nagrereklamo, hindi nagmamakaawa, siya yung nirerespeto. At yung respeto, nauuna bago attraction. Paano mo bubuuin to? Una, control your reactions.
Hindi ka required sumagot agad. Hindi ka required magpaliwanag agad. Hindi ka required mag-justify ng feelings mo sa bawat maliit na bagay. Matutong mag-pause, huminga. Isang segundo ng kontrol, minsan mas malakas kaysa isang paragraph ng explanation. Pangalawa, learn to use silence. Ang katahimikan ay hindi kawalan, mensahe na may bigat. Kapag lagi kang nagpaparamdam, nagiging routine ka. Kapag routine ka, nawawala ang thrill. At kapag nawawala ang thrill, nawawala ang value sa mata niya. Pangatlo, body language. Walk slower, talk slower. Hindi yung mabagal na parang antok, kundi mabagal na walang hinahabol. Yung galaw na hindi nagmamadali kasi confident ka na hindi ka mawawala. At oo, ramdam ng babae yan. Kahit hindi niya ma-explain, mararamdaman niya na iba siya. Ngayon, maging tapat ka. Ikaw ba yung lalaking tahimik pero may bigat? O ikaw ba yung lalaking sobrang ingay, sobrang explain, sobrang papansin, pero pag umalis ka sa kwarto, wala namang naiwang na impact? Kasi dito pumapasok yung malaking problema ng karamihan. Masyadong open book. Lahat sinasabi, lahat pinapakita, lahat ng oras niya naka-ready para sa babae. At sa utak ng babae, kapag ganun ka, nawawala ang curiosity. Parang librong binasa niya mula cover hanggang dulo. Walang discovery, walang mystery, walang chase. At dito maraming lalaki na pupunta sa best friend role. Kasi habang ikaw binibigay mo lahat, siya naman unti-unting lumalamig. Habang ikaw nagiging sobrang transparent, siya naman nawawala ng thrill. Habang ikaw ginagawang mundo ang babae, ikaw naman nagiging satellite, umiikot lang sa kanya. At sa dulo, hindi kanya tinitingnan bilang leader, tinitingnan kanya bilang extension. At ang babae, hindi na-attract sa lalaking umiikot sa kanya, na-attract siya sa lalaking may sariling sentro. Kaya tandaan mo, ang unang aura ay katahimikan at kumpiyansa. Yung lalaking hindi sumasabog, hindi nagmamadali, hindi nagmamakaawa, at hindi nalulunod sa overthinking. Kapag nabuo mo to, may kakaibang shift. Hindi mo na kailangan habulin ng respeto, kusang dumadating. At kapag dumating ang respeto, mas madali nang pumasok ang attraction. At dito, dahan-dahan pa lang tayo. Sa susunod na bahagi, papasok tayo sa ikalawang aura, yung aura ng misteryo at bakit ang lalaking hindi naglaladlad ng buong pagkatao niya agad, mas nagiging unforgettable sa babae. Ngayon, papasok tayo sa ikalawang aura. At ito ang madalas na hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki. Ang aura ng misteryo. Maraming nagkakamali dito. Akala nila ang pagiging mysterious ay pagiging cold, distant o paimportante. Mali. Ang misteryo na ginag-uusapan natin dito ay hindi paglalayo ng loob, kundi kontrol sa pagbubunyag ng sarili. Ito yung lalaking hindi nagsasabi ng lahat, hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil hindi siya gutom sa validation. At kapag hindi ka gutom sa validation, nagiging kaakit-akit ka sa natural na paraan. Bakit? Dahil ang babae ay likas na curious. Gusto nilang mag-discover, hindi spoon-feed. Kapag binigay mo agad ang buong kwento mo, lahat ng trauma mo, lahat ng plano mo, lahat ng iniisip mo, wala nang bubuksan, wala nang hahanapin, wala nang aasahan. At ang utak ng babae, kapag wala nang aasahan, nagdi-disengage. Isipin mo to, alin ang mas nakakakilig? Yung lalaking sa unang date pa lang, ikinuwento na ang buong buhay niya mula pagkabata hanggang sa huling heartbreak niya, o yung lalaking may depth, may layers, at unti-unti lumalabas ang pagkatao niya habang tumatagal? Malinaw ang sagot. Ang misteryo ay hindi kasinungalingan. Ito ay timing. Alam mo kung kailan magsasalita at kailan tatahimik. Alam mo kung alin ang dapat ibahagi ngayon at alin ang dapat hayaan munang matuklasan. At dito maraming lalaki bumabagsak dahil sa sobrang excitement, ibinubuhos nila lahat. Para silang naglalabas ng buong pelikula sa trailer pa lang. At kapag napanood na ang trailer, bakit ka pa manonood ng buong pelikula? Sa stoic mindset, ang lalaking may misteryo ay lalaking may measured speech. Hindi siya reactive, hindi siya pressured na punuin ng katahimikan.
Kapag may tanong, hindi siya nagmamadaling sumagot ng sobrang detalye. Minsan, sapat na ang maikli pero malinaw. Bakit? Dahil ang maikling sagot na may lalim ay mas nagiiwan ng echo kaysa sa mahabang paliwanag na parang nagtatanggol. Halimbawa, tinanong ka tungkol sa goals mo. Yung karamihan sasagot ng essay, lahat ng plano, lahat ng pangarap, lahat ng detalye. Pero ang lalaking may misteryo, simple lang. May mga goals ako na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Mas mahalaga sa akin ang ginagawa kaysa sa sinasabi. Tapos, guess what? Mas marami siyang tanong pagkatapos kasi nabuksan mo ang curiosity, hindi mo ito sinara. Practical steps para buuin ang aura ng misteryo. Una, limit your social media exposure. Hindi lahat kailangang i-post, hindi lahat kailangang i-story. Kapag alam na niya kung nasan ka, anong ginagawa mo, sino kasama mo at anong iniisip mo sa bawat oras ng araw, wala nang space para sa imagination. At tandaan mo, sa psychology ng attraction, imagination is stronger than information. Pangalawa, master the art of listening. Kapag mas marami kang pinapakinggan kaysa sinasabi, nagmumukha kang lalaking may lalim. Hindi dahil tahimik ka, kundi dahil hindi ka desperate na mapansin. Pangatlo, don't over-explain. Kapag may tanong, sagutin mo ng sapat, hindi sobra. Iwanan mo siyang may gustong malaman pa. Hindi para manipulahin, kundi dahil hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat segundo. Ngayon, mahalagang linawin, ang misteryo na walang direksyon ay eventually mawawala rin ang dating. Kaya dito pumapasok ang ikatlong aura, ang aura ng purpose. Ito ang pinaka-solid sa tatlo. Dahil kahit gaano ka pakalmado at misteryo, kung wala kang direksyon sa buhay, mararamdaman yan ng babae. Ang babae ay likas na naa-attract sa lalaking may sariling mundo. Lalaking kahit mawala siya, tuloy pa rin ang buhay. Lalaking hindi siya ginagawang sentro, kundi bahagi lamang ng mas malaking misyon. At dito maraming lalaki nasasaktan kasi ginagawa nilang proyekto ang babae, imbes na gawin nilang proyekto ang sarili nila. Ang lalaking may purpose ay hindi nagmamakaawa ng atensyon. Bakit? Kasi abala siya sa buhay niya. Hindi siya nag-a-adjust ng buong schedule para lang maghintay ng reply. Hindi siya nagigiba kapag walang message. Hindi siya nawawala kapag hindi siya priority. At ang energy na yun, yung lalaking hindi natitinag, sobrang lakas sa attraction. Kasi ang babae, sa ilalim ng lahat ng emosyon, naghahanap siya ng stability. Hindi ng perfection, kundi ng direksyon. Gusto niyang makaramdam na ang lalaking nasa harap niya ay may patutunguhan, may panindigan at may kakayanang tumayo sa sarili niyang paa. Halimbawa, may lalaking busy sa trabaho, fitness o personal project. Hindi siya nawawala kapag kailangan niya ng babae, pero hindi rin siya iniiwan ng buhay niya para lang mag-please. Doon nakikita ng babae na hindi ako sentro ng mundo niya, pero mahalaga ako. At paradoxically, mas naa-attract siya. Kasi ang lalaking may purpose ay hindi needy, at ang hindi needy nagiging valuable. Paano mo bubuuin ang aura ng purpose? Una, identify your mission. Hindi kailangan grand agad. Pwedeng fitness goal, career improvement, negosyo, skill na gustong ma-master. Basta may malinaw kang pinagtatrabahuhan. Pangalawa, consistency. Ang purpose ay hindi sinasabi, ipinapakita. Kapag sinabi mong may goal ka, siguraduhin mong ginagawa mo ito. Pangatlo, detach from validation. Ang ginagawa mo ay para sa sarili mo, hindi para mapahamba siya. At ironically, kapag tumigil ka sa paghangad na mapahamba siya, doon ka nagiging impressive.